Ang pinakabagong Amerikanong zombie na pelikula. Malapit na ang regeneration. Ang pinagmulan ng zombie virus ay mula pala sa isang ligaw na aso. Pinakain lang ng babae ang ligaw na aso sa gilid ng kalsada. Sa hindi inaasahan, kinabukasan ay nagkaroon siya ng malaking pulang pantal sa kanyang katawan. Tumingin si boyfriend sa salamin. Natuklasan niyang mayroon din siyang malalaking red spot sa kanyang baywang. Akala nila ay allergy ito, kaya wala silang pakialam. Pero kagabi, umubo ang boyfriend na matutulog na sana. Kalahating araw na lang ang lumipas at ang pulang pantal ng nobyo ay naging bulok na laman. Dinyal ni Jessie ang numero ng ambulansya. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na nahawaan sila ng zombie virus. Iniisip nila na kung pupunta sila sa ospital ay gagaling sila. Ngunit ang ambulansya ay hindi pumunta sa ospital, ngunit huminto sa isang madilim na bodega. Napagtanto ni Jessie na may mali. May gagawin pa sana siya nang bumukas ang pinto ng kotse ng 2 taong nakasuot ng protective clothing. Naglagay ng hood ang dalawa sa ulo ni Jessie, saka pilit na hinayla palabas ng sasakyan. Ikinulong nila si Jessie sa isang madilim na silid. Kahit na sinubukan ni Jessie ang lahat para sumigaw. Ngunit binigyan siya ng ibang tao ng pagkain ng baboy. At huwag mo siyang pansinin. Napatahimik din si Jessie. Tumingin siya sa lampara, naghihintay na may magdadala ng pagkain. Madilim sa loob, nang buksan lang ng bisita ang pinto at gustong pumasok para tingnan. Palihim na nagtago si Jessie sa sulok. Sinamantala niya ang hindi paghahanda ng kalaban at tumakas. Ngunit ang kalaban ay napakabilis din. Itinapon nila sa lupa ang tumakas na si Jessie. Hinubad ni Jessie ang gas mask ng kanyang kalaban. Nang walang maskara, natakot ang lalaki at napaatras. Pinulot ni Jessie ang sirang bumbilya sa lupa. Gusto siyang pigilan ng lalaki. Biglang tumalikod si Jessie at pinutol ang lalamunan ng lalaki gamit ang kalahating bumbilya. Hindi na nag-abalang panasan si Jessie ng dugo sa mukha niya at tumakbo ulit palayo. Habang dumadaan sa katabing silid, nakita ni Jessie ang kanyang kasintahan. Pero bulok na ang katawan ng nobyo. Kahit nagbago na ang boyfriend. Ngunit gusto pa rin ni Jessie na iligtas ang kanyang kasintahan. Pero may code ang pinto ng kwarto kaya hindi ito mabuksan. Sa oras na ito, tumunog ang alarm bell. Kailangang isuko ni Jessie ang pagliligtas sa kanyang kasintahan at unang tumakas. Paingat siyang umuwi. Matapos panasan ang dugo, binalak niyang magpalit ng damit at umalis. Ngunit may narinig siyang yabag. 2 matangkad na lalaki ang pumasok sa bahay. May hawak na sandata ang kalaban, may babalang ni Jessie ang kanyang bagahe at tumakas sa bintana. Di nagtagal ay madilim na, at sumakay si Jessie sa isang pickup truck. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang magising si Jessie, kinabukasan na. Bumaba siya ng sasakyan nang makita ang driver na papunta sa banyo. Nakahanap lang siya ng isang tinapay. Tapos lumabas na ng restroom yung driver. Hindi na praktikal ang pagtatago sa sasakyan. Kaya naglakad siya papunta sa malapit na kagubatan. Sa pagtingin sa mapa mula sa kotse, plano ni Jessie na umalis sa Estados Unidos patungo sa Mexico. Nakakalakad lang siya sa maliit na kalsada. Umiga siya para magpahinga sa isang bakanteng bukid. Kahit na siya ay napakaingat, ngunit nakahanap pa rin ang mga pulis ng mga pahiwatig tungkol sa kanya. Si Jessie ay nahawaan ng virus at hindi pa nagmutate. Palamang na mayroon kang mga antibodies laban sa virus sa iyong katawan. Kinabukasan, nagising si Jessie mula sa kamalig ng sakahan at gutom na gutom. Pumapasok siya sa bahay ng isang magsasaka upang maghanap ng makakain. Ngunit ang ingay ay umaakit pa rin sa mga magsasaka. Sa kabutihang palad, ang mga host ay isang mabait na mag-asawa. Nakita nilang may problema si Jessie. Binigyan siya ng libreng pagkain. Nalaman na si Jessie ay darating sa North Village. Naghanda ang magsasaka na pasakayin siya. Matapos maamoy ang amoy ng katawan ni Jessie. Sinabihan siya ng magsasaka na pumunta sa banyo para maligo muna. Samantala, sa birtod ng pagtitipid ng pagkain, kinain ng magsasaka ang natitirang sausage. Hindi nila alam na ang pagkilos na ito ay magdudulot ng kapahamakan sa kanilang dalawa. Pagkatapos maligo ni Jessie, inihatid siya ng matanda sa gilid ng hilagang kagubatan. Naghanda rin sila ng damit at pagkain para kay Jessie. Nakaharap sa isang estranghero, parehong nagtrabaho ang mag-asawa sa antas na ito. Mabait talaga siyang tao, ngunit ang mabubuting tao ay hindi kinakailangang magkaroon ng magandang kabayaran. Pagkaalis ni Jessie, umubo ng marahas ang matanda. Sa kabilang banda, ipinadala ng police station si Lisa isang miyembro ng task force para arestuhin si Jessie. Ngunit hindi alam ni Lisa ang tungkol sa panganib ni Jessie. Sinabi lang sa kanya na si Jessie ay may Ebola. Si Lisa mismo ay may ALS din at ngayon ay kailangang umasa sa saklay sa paglalakad. Ngunit tumanggi siyang aminin ng pagkatalo at nagtatrabaho pa rin. Kasunod ng survey ni Lisa, pumunta siya sa bukid na tinutuluyan ni Jessie. Pagkatapos magsuot ng pamprotektang damit, pumunta si Lisa sa kahoy na bahay ng magsasaka. Ngunit ang silid ay napakagulo. Hindi ko nakita ang ibang mag-asawa. Dugo na lang ang natitira. Nakita ni Lisa ang isang figurang kumikislap sa labas ng bahay. Sinundan niya ang ingay sa isang bodega.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang nag-mutate ang may-ari. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang zombie. Bubunutin na sana ni Lisa ang pistol. Lumitaw sa likod niya ang may-ari ng bahay at niyakap siya ng mahigpit. Si Lisa ay mabilis at nababaluktot sa kanyang mga kamay. Binaril niya ang ulo ng zombie. Pagkatapos ay sinunggaban ng landlady si Lisa at pinapantarin niya ito. Naramdaman din ito ni Lisa. Ang kanyang target ay hindi mga pasyente ng Ebola. Masasabi lang sa kanya ng mga nakatataas ang totoo. Ang isang aksidente sa laboratorio ng isang kumpanya ng parmasyutiko ay nagdulot ng pagtagas ng virus. Ito ay isang napakasamang virus na nagdudulot ng dehydration sa katawan. Kahit na ang lahat ng naroroon ay kontrolado. Ngunit tumakas ang isa sa mga aso. Ang tanging nakipag-ugnayan sa aso ay si Jessie at ang kanyang kasintahan. Patay na ang boyfriend ni Jessie. Ngunit siya mismo ay maayos. Napaka-posible na mayroon siyang virus antibodies. Kaya dapat natin siyang mahanap sa lahat ng paraan. Hindi alam ni Jessie na nahawaan siya ng virus. Pumunta siya sa isang bar. Wala na masyadong pagkain. Kaya gusto niyang maghanap ng trabaho para may makakain. Mabait ding tao ang may-ari. Nakita niyang nagsasalita si Jessie na may banyagang accent at pagod na pagod. Kaya itinago ko siya. Sa gabi, ang Seniora ay nagdala ng isang bote ng alak at nakipag-chat kay Jessie. Uminom pa ang dalawa sa iisang basong tubig. Isa na namang trahedya ang magaganap. Alam ng landlady na walang matutuluyan si Jessie. Kaya hinatid ko siya pauwi. Nang magsimula ang trabaho kinabukasan. Kumatok si Jessie sa pintuan ng ginang ngunit walang sumasagot. Kaya nakita niya ang ekstrang susi. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nagulat siya sa nakita. Nakita na lamang niya ang ginang na nakahiga sa kama na puno ng dugo, at halos bulok na ang katawan nito. Mabilis na tumakbo palayo si Jessie. Hindi niya maintindihan kung bakit parang boyfriend niya ang amo. Habang siya ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit at umalis. Tapos may narinig akong ingay galing sa taas. Umakyat si Jessie para tingnan ulit, pero biglang nabuhay ang landlady. Naging zombie ang amo at sumugod sa kanya. Dinampot ni Jessie ang kawali sa tabi niya at pinalo ng ilang beses ng malakas ang ulo ng may-ari. Saka lamang siya makakatakas sa kapahamakan. Walang magawang sigaw ni Jessie. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit siya ikinulong ng mga taong iyon. Bigla niyang naalala na nalalagas na pala ang buhok niya. Wala siyang anumang sintomas, kaya lang mas mahaba ang incubation period. Sa oras na ito, sa pamamagitan ng investigasyon, dumating din si Lisa sa pintuan ng bahay ng landlady. Matagal na kumatok sa pinto pero walang sumasagot. Natuklasan ni Lisa na ang amo ay naging zombie. Nakahiga sa lupa na puno ng dugo. Nakasuot siya ng protective clothing. Ang lugar na ito ay nasa hangganan ng Mexico. Nahulaan ni Lisa na malapit lang siguro si Jessie. Hinanap niya ang paligid. Sa wakas ay nakita niya si Jessie sa isang bodega. Nandito ako para tulungan ka. Ikaw ay isang asymptomatic infected na tao. Ibig sabihin, nakakahawa pa rin ang virus kahit wala kang sintomas. Ngunit nang bumalik si Jessie, nagulat si Lisa. Sa oras na ito, nawala ang lahat ng buhok ni Jessie at nabubulok na ang mukha. Huwag kang pumunta dito. Kung lalapit ka babarilin kita. Wala nang tiwala si Jessie kay Lisa. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Hinabol din siya ni Lisa na nahihirapang gumalaw. Upang kontrolin ang aking mga kamay. Patatanggal lang ni Lisa ang hood ng kanyang protective suit. Kontrolin ang pistol gamit ang dalawang kamay. Isang putok ang tumama sa hita ni Jessie. Gusto pang tumakas ni Jessie. Pero nasa likod niya si Lisa. Gusto ni Lisa na ibalik si Jessie sa lab. Sabi niya, gagawa siya ng paraan. Pero ayaw ni Jessie na bumalik doon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang hindi sinasadya. Gusto lang niya ng kalayaan. Gusto lang niyang makakita ng higit pa. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at tumakbo. Upang maiwasan ang pagkalat ng mga virus. Si Lisa ay maaaring hilahin ang gatilyo. Akala ko tapos na ang pangyayari. Sinisira din ng mga kumpanya ng parmasyutiko ang impormasyon ng virus. Ngunit ang kaibigan na bumisita kay Lisa noong araw na iyon. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, nagsimula siyang umubo ng marahas.